Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pangalawa ito sa hearing proper. Kasi yung unang hearing, yung nakaraang April 14, confidential funds doon ang pinag-usapan. Itong bukas, April 22, yung unexplained wealth, no? Matapos po yung bukas na yan, last ng hearing sa April 29. Doon naman ang pag-uusapan sa April 29, yung mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady, at ng First Family. O yan yung Kaya yan yung mga natitirang ang mga grounds. Pero bukas importante kasi yung pag-uusapan yung SALN, yung mga bank records, yung mga records ng mga negosyo sa SEC. Ngayon, pinipilit sanang harangan yan ni Sara at ng asawa niya. Mayroon silang petition for certiorari na final sa Korte Suprema. Humihingi sila ng TRO, hindi naman pinagbigyan. Si Mans Carpio nag-file din ng petition sa korte sa Quezon City, humihingi rin ng TRO, hindi rin pinagbigyan. Kaya kumbaga bukas, tuloy na ito, huhubaran bukas ang mga negosyo at yaman ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. Wala nang magagawa. All set na bukas, mga kabunyog, mga kababayan. Ayon mismo kay Beatrix Listro, mga kabunyog, natanggap na nila Actually, ayon kay Congresswoman Beatrix Listro, natanggap na nila yung galing sa BIR. Sinubpi na kasi ng Justice Committee yung BIR, yung Bureau of Internal Revenue. Hinihingi ng Justice Committee yung mga income tax returns ni Mans Carpio sa ni Sara Duterte. At ayon kay Congresswoman Beatrix Listro, noon pang April 14, nakarating na sa kanila yung mga tax records, income tax returns ni Mans Carpio sa ni Sara Duterte. Kaya ayon kay Congresswoman Beatrix Listro, dahil hawak na nila yung mga income tax returns ni Mans Carpio, wala na, moot in the academic na yung petition ni Mans Carpio. Si Mans Carpio kasi nag-file ng petition sa korte, sa Regional Trial Court ng Quezon City. Hinihiling niya sa Quezon City Regional Trial Court na maglabas ito ng temporary restraining order para pigilan ang BIR sa paglalabas nito ng kanyang mga tax records. Ay wala na Sabi nga ni Congresswoman Beatrix Listro, wala na, nasa kanila na. Hawak na nila sa Justice Committee as early as April 14. So, yung TRO na inaasahan ni Mans Carpio galing sa Quezon City Regional Trial Court, wala naman Kumbaga, yung schedule bukas, yung agenda bukas, April 22, natatalakayin yung mga ari-arian, yaman, negosyo ni Sara Duterte at ni Mans Carpio, tuloy na yan bukas. Yung income tax returns ng mga negosyo nila, hawak na daw ni Congresswoman Beatrix Listro. Kaya ayon sa kanya, na yan? Wala nang makakapigil. Kasi wala namang linabas na TRO ang Korte Suprema Wala ring linabas na TRO ang Quezon City Regional Trial Court. Kaya, dahil walang TRO, sumunod naman ang BIR. Kasi yung BIR naman, kapag sinubpi na sila at wala namang order ang korte na wag niyong sundin ang order na yan, susunod ang BIR. Yun na nga yung ginawa. Anyway, hindi talaga natin maintindihan bakit kahit man lang yung income tax returns ni Mans Carpio at ni Sara Duterte, ayaw pa rin lang ilabas. Mabuti pa si Madriaga. Si Madriaga nag-execute ng waiver Ang in-execute ni Madriaga, waiver. Yung kanyang mga bank transactions, binukas niya.
pwedeng buksan ng DOJ, pwedeng buksan ng NBI, kung sino man, kung ombudsman. Oh, and kung isipin natin na si Madriaga hindi naman public official, private individual si Madriaga. Hindi naman required si Madriaga na i-declare ang kanyang mga assets, liabilities, net worth. Wala namang ganun, private yan eh. Hindi rin siya required na i-waive ang bank secrecy. Siya nga, sa kanya nga, hindi dapat nag-a-apply yung waiver ng bank secrecy. Bakit? Kasi private individual siya eh. Itong si Sara Duterte, ang dapat sana payag na buksan ang lahat ng records niya. Bank transactions man yan, bank accounts man yan, SALN niya man yan, deposit, mga ano man yan, mga tax records man yan, mga SEC registration ng kanilang mga negosyo, walang problema yan. Kasi kung wala ka namang tinatago, public official ka, lahat ang yaman mo, kung lumaki man ang yaman mo, kaya mo namang ipaliwanag, ba't ka matatakot? Kaya dito nga, mas mabuti pa nga si Madriaga. Mas mabuti pa nga si Madriaga, binubukas yung kanyang mga bank accounts, winave niya yung kanyang bank secrecy. Itong si Sara Duterte at si Mans Carpio ayaw. Hanggang sa bandang huli gusto talagang tigilan. Kaya lang, hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema. Kahit yung Quezon City Regional Trial Court na nilapitan ni Mans Carpio, hindi naman naglabas ng TRO eh. Bakit? Alam nyo mga kabunyog, ang impeachment, pagpapanagot ng mga opisyal ng gobyerno. Bakit naman hahadlangan ng Korte Suprema ang accountability of public officers? Ang pagsusulong ng impeachment ay kapangyarihan yan ng Kamara. Ang legislatura ay co-equal branch ng judiciary. Bakit naman pipigilan ng judiciary ang legislative sa ginagawa nito? Co-equal branch niya yan eh. Co-equal branch niya yan. Hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang legislative. Lalo pa nakalagay sa Constitution na ang pag-initiate ng impeachment ay exclusive na power ng Kamara. Pwede lang makialam ang Korte Suprema dyan kung may grave abuse of discretion. Bakit? May nakikita na ba tayong grave abuse of discretion? Sabihin pang may mali sa procedure na ginagawa ang Kamara, ang Justice Committee, yan ba ay grave abuse of discretion? Napakalubha na bang abuso yan? Diba? Kaya hindi nakialam ang Korte Suprema. Ngayon, lumapit si Mans Carpio sa Quezon City. Doon naman siya humingi ng TRO. Hindi rin naman naglalabas ang Quezon City ng TRO. Bakit? Siyempre, ang iisipin din ng Quezon City RTC, yung Korte Suprema nga, mas makapangyarihan pa sa amin, hindi naman naglalabas ng TRO. Kami pa kaya? Diba? Diba? Kumbaga simple lang, kung ikaw judge ka ng Regional Trial Court ng Quezon City, maglalabas ka ba ng TRO? Samantalang ang Korte Suprema nga, mas makapangyarihan pa. Hindi naglalabas ng TRO. Kaya ngayon wala na. Sabi nga ni Congresswoman Beatrix Sulistro, moot and academic na. Yung TRO na hinihingi ni Mans Carpio, wala na yan. Moot. Bakit? Ano ba ang hinihingi ni Mans Carpio? Sabihan ang BIR na wag bigyan ng records ng tax returns niya ang Justice Committee. Ang problema, hawak na nga nila eh. Sabi nga ni Congresswoman Beatrix Sulistro, April 14, natanggap na namin. So, moot and academic na yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy na ito bukas. Tuloy na. Kaya, ano ba ang mga issue bukas na pag-uusapan? SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Okay na, ready na daw, sabi ni Ombudsman Buying. Ready na. Pangalawang pag-uusapan bukas, yung mga unexplained wealth ni Sara. Ang matagal nang nag-research dyan sa bagay na yan, si dating Senador Sonny Trillanes. Ipe-present yan ni Trillanes bukas. Pangatlo,
sinubpi na rin ang ang AMLAC. Bakit? Ang sabi doon, hinihingi sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council, yung mga report ng mga bangko tungkol sa mga covert at suspicious transactions ng mga accounts ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. So ito, masilan ito eh. Masilan ito. Yung AMLAC ay sinubpi na para i-present yung records ng mga bank transactions ni Sara at saka ni Mans Carpio na suspicious at covert. Kaya kung may mga pumasok na malalaking amounts, kailangang i-report yan ng AMLAC bukas. Bantayan natin yan. Yung SEC naman, ang Securities and Exchange Commission naman ay pinatawag bukas kasi maraming ari-arian si Mans Carpio sa si Sara Duterte. Marami, mamaya isa-isahin ko. Hinihingi rin sa SEC yung records ng mga property, yung mga korporasyon na yan o mga ari-arian ni Sara at ni Mans, mga negosyo nila. SEC yun, SEC. BIR, yan naman yung mga income tax returns ni Sara at ni Mans Carpio. Kaya ay hiniling ni Mans Carpio sa Quezon City RTC na i-TRO ang BIR na wag nitong ibigay yung mga income tax returns niya. Ay wala na, binigay na ng BIR noong April 14, hawak na ng Justice Committee. So wala na. Moot in the academic na. Tuloy na bukas, ilang oras na lang. So abangan nyo mga kabunyog bukas. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.